Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Una po, gabatiin ko po muna kayo. Um, Maligayang bagong taon po sa inyo. Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan. Ano po? Sana mas maging masagana, mas maligaya itong bagong taong 2026 sa atin. Grabe itong nakaraang 2025. Masalimuot sa sambayan ng Pilipino ang 2025. Pero ah, tumatanaw tayo ng maligaya at may pag-asang bagong taong 2026. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ang topic ko ngayon, hmm, itong tungkol kay itong kongresista ng Dasmariñas, si Kiko Barsaga. Alam naman nating sinuspindi ito. 60 days yata ang suspension nito. 60 days. Pero yung suspension niya kasi, tungkol yan dun sa kanyang mga ginawa na mga pag-i-incite ng sedition, ah, yung kanyang panawagan sa Mindanao na maghiwalay na daw, no, sa Pilipinas, yung kanyang panawagan na pasukin ang Forks Park, yung kanyang pagkakalat ng mga fake news, disinformation, at yung marami pa niyang mga ginawa na hindi dapat ginagawa ng isang kongresista. O ngayon, pinagsiserve pinagsiserve niya yung kanyang sa ngayon nasa ilalim siya sa pag-serve sa 60 days na suspension na yon. Pero hindi niya napipigilan, lagi pa rin siyang nagkokomentaryo sa mga issue, kaganapan sa ating bayan. Hindi naman bawal yon. Siyempre, kahit naman nakasuspindi siya, pwede naman siyang bilang mamamayan, may karapatan naman siyang maghayag ng kanyang mga pananaw, opinyon, sa mga maiinit na issue sa ating bayan. Kaya lang, sana naman, dahil nga nasa suspension siya, sana naman, kung magko-comment man siya sa mga issue ng bayan, hindi yung mga kabastusan, mga hindi hindi karapat-dapat na ginagawa o sinasabi ng isang congressman. Kasi hindi naman ibig sabihin na nasuspende na siya, pwede niya nang gawin o sabihin ang gusto niya. Dapat nga sa panahon ng suspension niya, magpakita siya na may pagbabago sa kanya. Pero wala eh. Ah, Wala. Ah, itong mga huling ginawa niya nitong nakaraang mga araw, tingin ko hindi na lang ito dapat na suspension. Dapat dito i-expel na. Ang tinutukoy ko, yung mga comments niya tungkol sa pagkamatay ni Congressman Romeo Acop. Si Congressman Romeo Acop, alam naman natin dating PMA yan, dating police officer yan, tapos abogado, naging congressman. Kaya makikita mo talaga kay Congressman Acop yung pagiging yung pagpapairal ng batas. Kasi ano nga siya dating military at police officer tapos lawyer. Kaya makikita mo sa kanya yan pag nagsasalita siya, yung sa kanya mo makikita yung the law may be harsh but that is the law. Itong mga DDS galit sa kanya. Kasi halimbawa nung nagkaroon ng hearing ng mga vloggers at saka mga social media influencers, pinatawag yung mga vloggers ng mga DDS na nagkakalat ng mga fake news, disinformation. Sinight in contempt ang marami doon. At nung una, pinatawag si Eric Selle, si Lorraine Badoy, nauna pa yan. Sa ibang issue yun. Oh, ano rin yon? Sinight in contempt din si Lorraine Badoy. Kaya galit na galit si Lorraine Badoy dito kay ah, Congressman Romeo Acop. At yung mga investigasyon kay Sara Duterte, yung investigasyon kay Duterte nung pinatawag sa Kamara, talagang nakita doon yung yung pagiging ah, istrikto ni ng yumaong si Congressman Romeo Acop. Kaya talagang galit na galit sa kanya ang mga DDS. Kung yung Quadcom, galit diyan ang mga DDS at kapag sinabi mong Quadcom, ang isa diyan sa mga nangungunang leader, itong ang yumaong si Congressman Acop. Kaya nung mamatay si Congressman Acop, grabe ang pambabastos pangbabas. Kaya nga nung gabi ng tribute, parangal kay Congressman Acop doon sa Kamara,
sa House, ah, nung araw ng parangal, nagsalita si dating Congressman Ace Barbers, kasamahan niya rin sa Quadcom. Talagang galit si Congressman Barbers na binabastos, binabash si ang yumaong si Congressman Acop. Sabi ni Congressman Barbers, hindi na makatao ang ginagawa nyo. At hindi rin maka-Pilipino, kasi hindi natin ugali ng mga Pilipino ang mabastos ng patay. Lalo pa ngayon na nasa panahon pa ng pagdadalamhati ang pamilya. Kaya pero balik tayo dito sa topic natin, itong tungkol kay Barsaga. Itong si Barsaga, matindi ang mga post tungkol kay Congressman Acop. Hmm? Sabi ni Barsaga sa post niya, December 31 to, mali si Congressman Libeste. Hindi lahat ng congressman may 2 million Christmas bonus. Ako wala dahil suspended. At si Congressman Acop wala dahil nasa impyerno. Tama ba yun? Tama ba yung sabihin mo yung ganun? Nagko-comment siya tungkol dun sa sinabi ni Libeste na mayroong 2 million na Christmas bonus ang bawat kongresista. So ang sabi ni Barsaga, hindi daw lahat, siya daw wala kasi nakasuspend siya. At si Congressman Acop wala din dahil nasa impyerno. Imagine niyo yan, tama bang sabihin niya yung ganyan? Nasa panahon ngayon ng pagdadalamhati ang pamilya ni Congressman Acop. Tapos sasabihin mong nasa impyerno si Congressman Acop. Kahit naman kaaway mo yan, kahit naman yan hindi mo gusto ang ginawa niya, sa panahong ito ng pagdadalamhati ng pamilya, bilang ugali ng isang tao at lalong ugali nating mga Pilipino, hindi mo babastusin ng ganyan. At malala pa, ngayon ding araw nag-live na naman itong si Barsaga, nag-live talagang video doon sa kanyang Facebook page. Siya talaga 'yon, at saka sa Facebook page niya 'yon kasi nakita natin yan yung ginagamit niya pag nagpo-post siya. Itong si Barsaga. At doon sa sa live niya ngayon, video, talagang sinabi niya na si Acop ay corrupt, ito'y involved dun sa corruption sa flood control, sakim, gahaman, greedy na politiko. Grabe ang mga sinabi niya tungkol kay Congressman Acop. At ang sinasabi niya doon, na kung nangyari man niya na namatay si Congressman Acop, parang yan yung parusa sa kanya ng Diyos. Ganon, sasabihin mo ba yun? Sasabihin mo ba yun sa mo? Congressman ka at nakasuspende siya. Kumbaga, ang sinasabi niya, okay, mayaman ka, makapangyarihan ka, gaano man karami ang yaman mong nakuha mo. Sabi niya, sa korupsyon o katiwalian, pagdating ng panahon, uhusgahan ka ng Diyos. At hindi mo yan magagamit ng yaman mo na yan. Ganun yung sinasabi niya. Ganun yung sinasabi niya. Na pinalalabas niya na ang pagkamatay ni Congressman Acop ay parusa ng Diyos sa kanya, sa kanyang kasamaan. At dito na rin yung may kaugnayan dito yung sinasabi niyang nasa impyerno ngayon si Congressman Acop. Tama bang sabihin mo yan? Na congressman ka at sa panahon pa ngayon na nagdadalamhati pa ang pamilya, ganyan ang sasabihin mo sa kapwa mo kongresistang pumanaw? Kahit pa kaaway mo yan, kahit pa hindi mo yan gusto, hindi ka magsasabi ng ganun. Hindi na makatao, hindi na maka-Pilipino ang ginawang ito ni Congressman Barsaga. Kaya ewan ko, anong mga nangyayari dito sa mga ito, itong mga DDS na to, nawala na talaga yung values, yung virtues, lahat wala. Talagang grabe. Ako sa tingin ko hindi na lang dapat suspindihin itong si Kiko Barsaga. Dapat nito i-expel na sa Kamara. Magandang araw mga kabunyugmang kababayan, mabuhay po tayo.